guys. My first ever Apple Watch. Oh my God guys, pinayagan nila akong kumain ng isa. Cheers guys. Pinrank niyo ako, pinag-usapan niyo ako. Kasama natin si Jax. Si Aiva. JM. Hi guys, welcome back to my channel. So it's still another cool day dito sa Seoul, South Korea. So we are still staying here sa ating apartment. Ayan, so White Story. So actually kakalabas ko lang kasi in the past 2 to 3 days. Ang sama talaga ng pakiramdam ko, like nangihina ako, nilalagnat ako. So nagpapahinga lang talaga ako dito sa apartment. Tas syempre wala akong kasama. Minsan lumalabas ako para bumili ng pagkain. Pero kahit lamig na lamig ako, pinipilit ko talaga kasi walang iba. Ang hirap pala magkasakit pag nasa ibang bansa ka tapos mag-isa ka. Ang hirap kasi ako yung bumibili ng gamot sa pharmacy. Ako yung bumibili ng pagkain sa mga convenience stores, sa mga malalapit lang kasi hindi ko kaya magbiyahe ng malayo, di ba? But a good thing, okay naman yung ating tinitirhan sa White Story. Para siyang apartment, guys. Kumbaga, you're living in a residential area dito sa Seoul. Medyo wala siya sa center, no? So if gusto niyo parang living as a local in Korea, of course, you can book that hotel on Klook. And you can have 5% discount using my code Marvin sa Mako Klook. And today, since we feel better na, kasi parang effective din yung mga medicines dito ng Korea. So, yung may nirecommend sa akin yung friend ko si Hazel King, di ba taga Korea na siya. Sabi niya, bilhin ko daw yung Pan Cold yung pangalan ng medicine na parang syrup, tapos iniinom ko lang siya 3 times a day. Parang effective yun, nawala yung sakit ko. Kasi nung isang araw, like kasama ko yung mga content creator friends, sabi na, Marvin, anong nangyayari sa'yo? Kasi parang sobrang namumula na ako, nagpa-purple na ako. Ganun. Kasi siguro almost 1 month, hindi more than 1 month na ako na nagta-travel. Tapos winter pa, so sobrang lamig. So yung immune system ko medyo humihina talaga. So nakalimutan ko pa mag-vitamin C dito sa Korea. Sa Japan, tsaka sa Hong Kong, naka-vitamin C ako. Thank God hindi tayo nagkasakit. Pero dito sa Korea, lagi ko nakakalimutan mag-vitamin C talaga. Like, hindi ko sinasadya, nakakalimutan ko mag-vitamin C. Siguro kasi para feeling ko, hindi naman ako nagkakasakit, so tinigil ko na ganun. Pero hindi pala, dapat tuloy-tuloy yung vitamin C mo, especially pag nagta-travel ka ng malamig. But yeah, good thing, ngayon we feel better na, so makakalabas na tayo. Punta tayo sa Hongdae. Hindi pa natin na-explore ang Hongdae ngayon. Parang gusto kong bumili ng mga something. So meron lang malapit na train station from dito sa ating apartment. 5-minute walk or maybe less than 5-minute walk sa Hansung University. Hansung University Station yung malapit. So ito yung area. Very residential lang talaga siya dito. May malatang dito. Gusto ko nga ito minsan matry eh. Parang soup. Minsan may mga kumakain dyan sa gabi yan. Malatang. Kahapon nga hindi na ako nakasama sa ski. Dapat mag-i-ski kami together with other content creators. As in, nakaplano na namin na matagal yun, yung ski na yun. Tapos, sabi ko parang hindi ko talaga kaya. 1 day before the ski, 2 days before the ski, medyo masama na talaga yung pakiramdam ko. Tapos 1 day before the ski, mas lumala talaga yung pakiramdam ko. So sinabi ko, baka hindi ako makasama. Tapos during the ski that day na, nagiging okay na ako ng slide, pero ayoko lang parasahin yung sarili ko. So hindi na ako sumama sa kanila. Pero nag-ski yung mga kasama kong content creators. Itong jacket ko pala guys, yung nabili natin sa Spao, sa Myeongdong. Mura lang to, wala pang 2,000 pesos. Okay naman siya. Medyo gusto ko yung kanyang kulay, green na hindi masyadong green. Ganun. Tara, pasok na tayo sa train. Yan. Hansung University. Pero yung gagamitin natin no, yung ating T-Money, ayan yung T-Money. Tapos may binili ako dito sa Korea na bago dito itong Wow Pass. But actually, hindi ko pa siya napapaloadan ng T-Money. Ang ginagamit ko lang sa Wow Pass, usually Wow Pass yung ginagamit ko sa mga 7-Eleven, ganun. Or pag kumakain ako minsan sa restaurants, or para siyang debit card talaga, pag bibili ka ng mga pagkain. Pero most of the time, yung T-Money ko na luma, siya pa rin yung ginagamit ko sa transportation. Kasi may laman pa siya eh. Pero ito, pwede rin tong T-Money na Wow Pass. Paloadan mo lang, but since may laman pa itong old ko, ito lang yung old ko yung ginagamit ko for this whole trip. 5,000 won na lang pala ako, marapit na rin siyang maubos. Ayan, yung pinakamalamit na line sa amin is line number 4. Nasabi ko na naman sa inyo to dati, di ba? Line number 4, andito yung mga Myeongdong.
From Hansong, pupunta lang tayo ng Dongdaemun History and Culture. Tas, ito may Myeongdong na rin pala. Ang lapit ko lang sa Myeongdong actually, guys. Hala, few stations lang pala ako to Myeongdong. Tas, Seoul Station. Actually, maganda rin yung location kasi nga accessible. But since pupunta tayo sa Hongdae, pupunta muna tayo ng Dongdaemun History and Culture. Tapos lilipat tayo ng Green Line. Di ba ito Blue Line? Lipat tayo ng Green Line to Hongik University or Hongdae. Ito yung buong train system ng South Korea. Sobrang medyo mahirap siya intindihin. Pero actually, ito lang naman yung madalas gamitin. Itong Blue Line. Tsaka itong Red Line. Ay, itong Green. Kasi green umiikot siya sa Seoul, no? Para siyang JR Yamanote Line sa Tokyo, yung bilog. Kung naalala nyo sa Japan, di ba? May bilog JR Yamanote Line. Kasi ito yung Blue Line, parang Ginza Line. Ganun. So, currently, nandito tayo sa Hansong. Pababa tayo ng Dongdaemun History and Culture. Magkaiba pa yung Dongdaemun sa Dongdaemun History and Culture. Slipat ka lang ng Green Line. Then, Green Line, papuntang Tokotokotok, Hongik University or Hongdae. Hi guys, from Dongdaemun History and Culture, transfer to line number 2. Yan. Follow nyo lang yung mga signages. Okay guys, matin na tayo sa Hongdae. Ang famous na exit number 9 for Hongik University. Tara, let's go! Sarap makalabas ng umaga kasi lagi ako hindi nakakalabas. Nagkasakit talaga ako. Medyo pahagdan lang dito pero laban. Ay, ang daming tao guys. Ito yung Hongdae. During the day. May ABC Mart dyan if gusto nyo bumili ng shoes. Ay, ang lamig. Parang hindi ko nakita yung store na to before, Nerdy. I'm not sure kung bago yung store na to. Blue Elephant, Coffee Bean. Favorite ko dito kapag medyo paggabi na, may mga performers, mga buskers. Ang gaganda ng mga boses ng mga kumakanta dito. Kahit hindi ko naintindihan yung lyrics ng Korean song nila. Minsan kasi parang full of emotion yung pagkakanta nila. Parang nalulungkot ka rin doon, naiiyak ka rin. Or pag nakaka-in-love, minsan nakaka-in-love yung voice nila. So yun yung favorite ko sa Hongdae, yung mga nagpe-perform. Ay, dito kami kumain ng isang araw. Saan na ba yun? Ito, Pura Duck Chicken. Ayan. Katabi lang siya nitong mga 24 hours and barbecue cafe. Diyan kami kumain nila, Senson, JM, Ivan. Masarap yung chicken nila dyan. So that is Hongdae. Tapos katabi lang nito, nagkape rin kami dito eh. Ito, a two-some coffee somewhere there. Nagkape-kape. Tapos ito nag-duck galbi daw sila JM dito yata. Sabi nila masarap daw yan. Duck galbi may cheese na. Kaso, hindi ko yun matatry ngayon kasi dito sa Korea, di ba, good for two kapag may mga restaurants na hindi ka pwede kumain mag-isa. So good for two yung pagkain nila dyan. Nag-try yata si JM before na mag-isa siya. Hindi daw pwede. Kahit babayaran mo yung good for two, hindi pa rin sila papayag. Kasi parang malaki yung serving. Ayaw nila magsayang ng pagkain. So, hindi ko na lang din ito-try. Pero if may kasama kayo, dalawa kayo, yan, merong duck galbi dito. Super favorite ko ang duck galbi kasi chicken na may cheese. Basta sarap nun, guys. I-try nyo. Isa sa mga favorite Korean food ko yun. Duck galbi. Ayun o. 12,000 won per person yata. Yan. 12,000 won. Yan. As usual, Hongdae. Very lively. Ay, may mga nagpe-perform na kahit maaga pa. Saturday kasi ngayon eh. So meron na palang mga nagpe-perform kahit maaga pa guys. Check natin. Parang boy band sila yata. Nakasulat yung Instagram nila guys doon. Ito yung pangalan nila sa Instagram. Saan ba yun? Wish_voice_. Magagaling yan sila guys. Wala sila masyadong followers. 266 lang. Pero magagaling yan sila. Try mo. Galing yan sila, napanood ko nung isang gabi, kasama ko sila, yung mga friends ko na content creators. Ang mga kinakanta nila nung gabi is mga soulful mga soulful na songs, yung parang
tagos na tagos sa dibdib mo yung mga kinakanta nila nung gabi na yun. Ang ganda ng boses nila kapag ganun, yung parang pang K-drama music. Ganun yung mga kinakanta nila. Ngayon kasi medyo upbeat kasi umaga pa. So, ang hirap naman magdrama ng umaga, di ba? Parang tanghaling tapat nagdadrama ka. So, ang songs nila mga upbeat ngayon. So, ito Hongdae. Kung gusto niyo mag-shopping, 50% off, 30% off. Ayan o. May mga puffers na sila dito. Puffer jackets. Ay, ngayon ko lang na-explore yung part na to ng Hongdae nga. Ngayong trip na to, hindi ako masyadong nakakapag-explore kasi nga, laging may sakit ang lolo mo. Earrings. Ayun naman, ang dami mga pang shopping dito for the girls. Especially for the girls. Kaso walang nakasulat. Ayun pala may. Yun ba tama ba? 15,000 won? Or yung maliit na damit lang yan. If you want yung parang mga brand talaga. Ito, parang okay din naman to. SPAO. Ang pangalan ng store, S-P-A-O. SPAO, no? Gusto ko kasi may hood na siya. Pag nilalamig ako, ginaganon ko lang siya. Pag hindi pa, kaya pa naman. Ganun muna tayo. Daming tao. Ito M Playground, pero mayroong mas malaking M Playground sa kabila. Pero check natin. Bibili ako ng mga damit pero hindi pang winter kasi parang patapos na naman yung winter. So, ang mga bibili kong damit mga, ay shucks, gusto kong bumili ng ganito. Dapat bumili ako ng first day pa lang eh. Patapos na yung trip natin, tsaka mo naisipan bumili. Nagigigil ako sa'yo, Marvin. Ay, ang cute pala nito. $7,900 won. Ko 29,900 lang yung mga ganyan. Mga polo. Parang magkano yun? 1,000, no? 1,200, ganun. For the girls, kung mag-winter kayo. More than 1 month na ako sa winter. Mahilig ako sa winter, pero pag more than 1 month ka na pala sa winter, gusto ko nang makaranas ng init. No? So I think, hindi na muna ako mag-winter. Ay, nag-ganon si ate. Medyo cute yun. Hindi na muna ako mag-winter kasi more than 1 month na ako na nag-winter. So, ang next trip ko is hindi masyadong malamig. I'm not sure. Si Korea, mahilig siya sa mga ganitong pants, guys. Yung parang mga jogger pants na medyo loose, ganun. Hindi siya yung baston. Yung mga favorite ko. Minsan dito ako bumibili sa Korea ng mga ganitong pants. Kasi mahilig sila sa ganyan. Merong yan, parang gray, merong black. So, pili na lang kayo. Around 19,900 lang, oh. So, magkano yun? 800 pesos, ganun. Actually, guys, ang mura na ng 800 pesos na pants. Yung so far, yung mga nabibili ko dito sa Korea, nagagamit ko siya ng matagal, eh. Paulit-ulit ko ang ginagamit yung mga ganito kong black, eh. 800 pesos lang, di ba? Long lasting na rin. Andito pa rin yung mga ganito nila. Nakabili ako nito last time. Yung para pang Korean student. Or ganun lang. Hindi naman pang student, pero parang pang Korean style. Meron pa rin pala sila niyan. Tapos, yeah, kung gusto niyo mga pants na ito, may mga pang autumn. Yun, ang gaganda rin ng mga pang winter nila. Yung may mga ganito. Pero ito 5,000 pesos. Mga parang black to. Mga Korean, mahilig sila sa ganito. Yung black na black. Pero puro mga jacket. Hi guys. Dapat pala binili ko to nung kakarating ko lang. Kung kailan pa tapos na yung trip natin, tsaka ako naisip bumili ng ganito. Hi guys. Cute ba? Or parang hindi naman cute sa akin. Parang hindi naman bagay sa akin. May binabagayan yata ito eh. Yan guys, famous dito sa Hongdae. Kung gusto niyo mag-videoke, karaoke. Ayan, pwede kayo mag-karaoke dyan. Tapos, alam ko may area. Dito ba yun? Hindi pala dito. Saan ba yung magka-karaoke dito? Dun sa kabila yata yun.
Ay, ito pala, ito. Ayan, kung gusto niyo mag-karaoke. Ay, sumasayaw si Kuya. Ayan, ito pala yung karaoke, guys. Parang ang ganda nito. Nirenovate ba nila to? Parang hindi siya ganito before. Parang nirenovate nila yung front nito. This is Hongdae. So Hongdae area. Dito naka-check-in sila JM, Manquisho, Jax Reyes, Paul Ivan de Guzman. Sila main din, sila main Ibiernes, saka yung asawa niya, si Mike. Dito sila naka-check-in sa area na to. Sa Hongdae. Tapos, sila The Sensons, malapit lang din sila dito. Sa Sinchon sila. Ako lang talaga yung malayo. Ako lang yung malayo kasi for this Korea trip nga, nakastay na rin kasi ako dito sa Hongdae. Nakapag-check-in na ako. Nag-Myeongdong na rin ako. Nag-Dongdaemun na ako. Sabi ko parang this time, gusto ko magstay sa residential area. May pros and cons. Ang pros, syempre parang feeling mo nasa local na area ka talaga. Mas maluwag. Maluwag yung hotel ko. Mura, 2,000 pesos lang per night. Mas maganda talaga siya. For its price, maganda talaga. Well, yung mga cons lang, medyo wala siya sa center. Malapit lang naman yung train station. 5-minute walk lang. So, yun lang talaga. Pero, minsan pa nagkikita-kita kami ng gabi, ako lang yung malayo. Yun yung disadvantage. Ako lang lagi malayo. Tapos pag uuwi ako, well, ang maganda sa Korea guys, ang bus 24/7. Hindi siya kagaya ng Japan. Na ang Japan, di ba, pag nag-close na yung train, yung mga bus, pinsan wala na rin sila. So yung mga Japanese, pag nagpuma-party sila, minsan makikita mo, natutulog na lang sila sa daan. Kasi wala lang silang masakyan. Yung iba, nagpupunta sa mga onsen. Doon sila natutulog sa mga onsen. Well, sa Korea, the good thing is, 24/7 yung bus. May mga times na nagkita-kita kami ng mga friends ko dito sa Hongdae. Tapos umuwi kami mga alas 3 na yata ng madaling araw, alas 4 ng madaling araw. Meron pa rin ako nasakyan. Like, ang bus 24 hours talaga siya. Nagstay ako before sa area na to ng Hongdae. Yung medyo padulo na siya. Yan. Ay. Parang meron ditong ano. Taray. So today is January 31 na, no? It's the last day of the month. Saturday, January 31. So sabi ko, shucks, last day na para mag-decide ako kung bibili ako ng Apple Watch. Di ba, dapat bibili ako for my birthday kasi nakukuripot ako. Tapos sabi ko, bibili na ba ako? Parang nag-research ako ano bang mga advantages ng Apple Watch yung Series 11. So parang nabubudol niya na ako. Kasi parang since sabi ko leaning towards healthy living ako, mas natatrack niya ng maayos yung sleeping pattern ko. So, for example, kung pangit yung sleeping pattern ko, may sleeping score na tinatawag kung mahimbing ba yung tulog ko or kung maayos ba. Kasi parang feeling ko yun yung kulang ko lately. Ang pangit ng sleeping pattern ko talaga. Hindi ako natutulog ng maayos. Tapos sa mga workouts ko rin, parang mas mapush ako mag-workout kasi matatrack niya doon. And then, nakita ko rin si Kim, yung friend ko na taga Korea, taga Daegu. May Apple Watch siya. Actually, yun talaga yung nagpa-push sa akin. Sabi ko, naka-Apple Watch rin si Kim. Bibili na ako ng Apple Watch. So, may Apple pala na malapit dito. Sige, try natin. Try natin, baka deserve naman na bumili ng Apple Watch sa Korea. Actually, nung hindi ko binili yung Apple Watch, ang dami nagme-message sa inyo sa akin sa Instagram, guys, na bilhin ko na. Sabi nyo, bilhin nyo na kasi friendly for solo traveler kasi pwede kong i-manipulate yung aking phone sa watch lang. For example, magpo-photo ako mag-isa as a solo traveler. Pwedeng sa watch ko na lang yung ako mag-click, magta-timer, ilalapag ko na lang yung cellphone ko. So ganun. So sabi ko, sige na nga, para marami humahanap ng excuse, no? Maraming nagsasabi na bilhin ko na daw. So sige, charing. Tapos ang Series 11 meron na rin daw siyang hypertension or high blood pressure notification. So ina-analyze ng watch kung merong patterns that may suggest na meron akong high blood. Di ba medyo mataas na yung aking triglycerides din. Tapos may sleep score, fast charging na siya, tougher and more durable, enhanced fitness feature, motivational coaching during workouts. May ganun, Apple Intelligence. Sige. And guys, merong malaking Apple store dito sa may Hongdae. Malapit lang dito sa exit 9 ng Hongik Station. So tara, pasok tayo. Ayan yung vibe ng Korea. Let's go. Ang daming tao. Ang daming tao.
Ito yung mga options nila guys, no? Inisip ko bilhin yung 11 series. So, pag GPS lang, 599,000 won. Mga 24,000 pesos. Pag may cellular, 749. Mga 30,000 pesos. Meron namang mas mura, pero ito yung mas luma. Ito yung mas bago. Pinakabago ngayon is yung Ultra. 1249. Magkano yun? 1249. Mga 50,000 pesos na. Parang ito pag mga extreme sports na talaga. Hindi naman ako nag-extreme na sports na talaga ng mga I think okay na ako dito sa 11 series. Ano ba ang mga options? Ay, ito lang ba? White lang ba siya? Parang ito yung kay Kim. Okay guys, I just bought my first ever nothing. Charing guys, I just bought my first ever Apple Watch. As a trintahin, I'm so happy na nabudol na rin ako finally ng Apple Watch. So this is my first ever Apple Watch. Ay, bakit maingay yung mga tao? Lipat tayo ng pwesto kasi nasa may tayo medyo may mga kotse. Pero dito ako bumili sa Apple Store nito sa may Hongdae. And this is our Apple Watch! Yay! Yan guys, binili ko na nga yung first ever ko na Apple Watch. Ang pinili ko is Space Gray. Pero sabi nung nagtitinda sa akin, pwede mo kasing baguhin, di ba yung watch, yung watch itself, yung kulay niya Space Gray. Pero pwede kong baguhin yung strap. Sabi niya mas bagay daw yung black. So Space Gray yung mismong watch, pero yung strap ginawa niyang black kasi mas madali daw bagayan. So chinek ko muna, bago ako bumili, chinek ko muna sa Philippines kung magkano ba siya. So ito sa apple.com sa Philippines. So ito ang binili ko kasi is Apple Watch Series 11. So nagsisimula siya ng 28,490. Ayan. 26 siya pero kapag ina-add mo na nagiging 28 na siya. 26 pala yung 42mm. Pero mas pinili ko kasi yung mas malaki which is 46. So 28,000 siya sa Philippines. Ayan. Pero ayun is GPS pa lang. Pag gusto ko kasi yung may cellular para nakakonect na siya sa phone ko. Pag GPS plus cellular, ayan, 34,490. Pero dito sa Korea, ang binayaran ko lang is 32,000 pesos. So mas mura siya ng 2,000 pesos. However, since may tax refund pa, ang tax refund ko is 53,000 won. Around 2,000 pesos ulit yung tax refund ko. So parang ang binayaran ko na lang is 30,000. Nakasave ako ng mga 4,000 plus, 4,500. Ito yung aking refund. Dito na rin yung resibo ko. Tapos may instruction lang on how I can get my tax refund. Go to shopping. I'm not sure kung sa airport ko siya ma-refund, pero sabi niya i-scan ko lang daw tong QR code. Tapos, ito na yung ating Apple Watch. Nahiya naman ako mag-unbox dito kasi nasa kalsada tayo. But basically, dalawa ito yung strap, which is the black one. Tapos ito yung mismong watch. Yung mismong square. Ito yung space gray. May 4 na options. May space gray, may silver, may rose gold, tsaka merong black. So, ang pinaka-famous is space gray, tsaka black. Pinili ko lang yung space gray kasi parang feeling ko mas madali siya bagayan ng strap. Kasi di ba ang Apple Watch pwede ka magpalit-palit ng mga straps. Parang nagsisearch ako online, yung space gray yung pinaka-mabilis bagayan ng ibang kulay ng strap. So basically, this is it guys, our first ever Apple Watch. Mamaya ko na lang i-assemble pag nandun na tayo sa hotel kasi parang wala akong space dito to do that. So mag-continue muna tayo mag-explore dito sa Hongdae. But ayun, kung gusto niyo ring bumili ng Apple Watch dito sa Korea, mas mura siya ng 4,000 pesos. So yun yung ating na-save dito sa Apple Watch nila, 4,000 pesos. Medyo nagugutom ako ng slide kaso ang hirap kasi kumain dito sa Korea mag-isa. Ayan, meron na tayong magandang relo. Sana ma-push na tayo na mag-workout, no? Dapat ito yung ating maging motivation na mag-workout kasi mahal yung relo mo. Dapat magamit mo yan, ma-ROI mo yan ng todo. So, sobrang helpful siya sa mga workout, sa sleep, no? Sleeping patterns, and yung mga hypertension, ganun nga, ECG, heart rates. Ayan, marami naman siya mga health benefits itong watch na to, kaya na-push na rin ako na bilhin siya. But hopefully ma-ROI natin siya. Every time na tinitignan ko siya sa kamay ko, dapat isipin ko, shucks, kailangan ko mag-workout. Kailangan ko ma-ROI ito.
Binili ko to para sa workout, para sa health. Gusto ko mag-chicken and beer kaso ang hirap talaga kumain mag-isa. Ayan, masarap yung mga chicken nila dito sa Korea. Ayan, may mga nagpe-perform na naman dito sa area na to. Ah, magician? Ah, apoy-apoy. Meron na rin palang money box dito sa Myeongdong, sa Hongdae guys, oh. Money box. If ever lang cash yung dala nyo, sobrang ganda ng exchange rate nila. Kahit Philippine peso yung dala nyo, ang ganda ng exchange rate ni money box. But lately kasi hindi na talaga ako nagdadala ng peso guys or ng US dollar, no. Like lagi na lang talaga ako nagwi-withdraw using GCash or may mga extra money ako, like may extra US dollar ako, pero hindi ko siya intentional na magdadala pa ako during travel. Alam mo yun, mga nasusobra lang talaga siya. But if ever may cash kayo at gusto niyo talaga magpa-exchange rate, nasa Hongdae money box. Meron din diyan sa Myeongdong, no. Meron ding malapit doon sa Myeongdong kung doon kayo mag-i-stay. Sorry, parang gusto ko muna magkape. Actually, hindi pa talaga ako pwedeng sobrang lumabas ng matagal sa malamig. Kasi alam mo yun, parang kakagalit. Di pa nga, yung boses ko, di ba? Naririnig niyo ba sa boses ko? Hindi pa ako like 100% okay. Pero kasi wala na akong nagawa sa life. Parang ilang araw na ako na nasa apartment. Wala na akong na-vlog. Wala na akong na-vlog. So, sabi ko, lalabas na ako. Pero sige, magkape nga muna tayo. Parang hindi ako pwede nang masyadong matagal sa malamig. Maghanap tayo ng coffee shop na malapit dito sa Hongdae para makapagpahinga muna tayo sa lamig. Oy, parang nagkikrave talaga ako ng pura duck chicken. Yung kinain namin na chicken last time. Sobrang sarap nun. Kaso kasi dito sa Korea bawal kumain mag-isa. Pwede kaya isa lang ako. Yan no. Si Hazel yata nag-recommend nito. I'm not sure kung si Hazel yung nag-recommend or si The Zenzones. Pura duck. Pura duck chicken guys. Ang sarap dyan. Oh my god guys, pinayagan nila akong kumain mag-isa. Pwede daw, nagpaalam ako kung pwedeng isa. Pwede daw. Binigyan pa nila ako ng malaking table. Di ba mag-isa lang ako, dapat ilalagay nila ako sa ganuhan yung isa. Dito ako pinaupo ni kuya. Yun o, pang-apatan. My god, nakaka-excite naman. Medyo mahal lang kasi mag-isa ako. Pero nagki-crave talaga ako ng chicken. Paano mag-English? Ayun, English. An excellent style. Parang yung kinain namin last time, maraming flavor. Paano ba yun? Parang dalawang flavor. Ayun yata. Pure black. Kaso, ay ito na lang. Pure black mayo. Pure. Hala, nalimutan ko kung ano yung kinain namin dito. 28,000 won. Medyo mahal pala. Parang okay lang pala. Mga 1,100. Mga 1,000 pesos. Pero ang dami na rin naman yan. Okay na yan. Nakikrave talaga ako nito yun. So, saan kayo kinain namin dito? Ito yata yun. Parang may naalala ko may mayonnaise. Add to cart. Yung guys, nilaban ko na yung 1,000 plus na order. Ang daming chicken nito kasi in the past few days talaga, lagi lang ako convenience store. Kasi nga di ba may sakit ako. So hindi ako makalabas ng malayo. Eh yung malapit lang sa amin is mga convenience store, 7-Eleven, ganun. So in the past few days, puro lang ganun yung kinakain ko. Kaya okay na rin to. Mag-chicken na tayo. May ano lang, may mga K-pop music lang dito so baka makapiright tayo. Mamaya na tayo mag-usap. Ito na guys yung in-order natin. So dalawang flavor na. Pwede namang dalawang flavor. Ito parang may mayo na... Ito yata yung nakain ko kasama yung mga friends ko, masarap. Tapos ito parang... I'm not sure kung ano siya. Caramelized soy sauce. Pero ang dami. Super dami ng serving. Hindi ko alam kung mauubos ko to pero malakas naman ako kumain. Pero tignan natin. Baka bumalik na yung gana ng pagkain ko kasi nakagaling ko lang sa sakit. So recovery meal. Recovery meal. Check. Try natin. Alam, laki. Wow. Alam, laki. Sama na order ako ng kanin. Gusto ko talaga siya kasi medyo yung pagkaka-fry niya ng chicken niya. Tignan niyo. Medyo may pagka-crunch ng konti. Wala masyadong breading yung chicken nila which I like. Ang ganda lang ng texture. Tapos merong
konting anghang. Well, kung hindi kayo mahilig sa maanghang, baka hindi nyo magustuhan. Pero hindi naman siya super anghang. Tapos may konting mayonnaise. I like. Pero may iba pang lasa na natikman ko. Kung kasama ko yung mga friends ko. Ito ba yun? Try ko naman. Ito ganyan yung flavor niya. May parang teriyaki sauce yata yan. Ito yata yun. Nalulula ako sa dami. Ginusto mo yan. Ginusto mo maging solo traveler. Kumain ako magkakanin para hindi ako mabusog agad. Ulam muna ako. Cheers guys! At least may mga restaurants pa rin na pumapayag na kumain mag-isa, no? May iba kasi dito like yung Dak Galbi. Kailangan talaga dalawa kayo. Dahil yung serving nila pang dalawa. Kagabi rin pala. Kagabi lumabas ako kasama yung mga friends ko. Tapos kumain kami. Kasi yun lang yung... Kagabi lang ako naka-feel ng better. Tapos ang sa restaurant din, lakas ng ano. Sige mamaya na tayo mag-usap guys. Ang lakas ng music. Okay, super dami talaga ng servings. Hindi ko siya kayang ubusin. So, tinitake out ko na lang. Ito na. Buti meron silang dito mga nakareding mga ganito. Oh. Plastic na may ganito. So, iti-take out ko na lang. Kasi sobrang dami. Hindi ko kaya ubusin. Pero parang may natikman ako na flavor nung kasama ko sila content creator friends ko. Sila, The Senzone, sila JM, sila Ivan. May natikman akong flavor. Hindi ko maalala kung ano. Mas masarap ko yun. Hindi siya, wala siya dito sa mga nakain ko. But anyway, take out ko lang. Balutin mo ako. So guys, pumasok lang ako sa store called Musinsa. Ayan, yun yung pangalan niya. Katabi lang to ng Apple Store. Musinsa. Kaso ang mahal ng mga jacket nila eh. Ito 8,500. Pero, ayan, mga nanlalaban na jacket. Pero maganda, no? Pero parang ayoko nang bumili ng pang winter kasi nga paalis na naman tayo dito. Wala ba kayong mga pang regular season lang? Ay, ang cute ng bag na ito. Kano? 79,900. Mas mga 2,000 plus. Ganun ba yun? 129. At least hindi lang siya black na may iba't ibang color. May green, may blue, ganun. Not very Korea. Mga Koreans may sila sa black lang. Pero in fairness, ang ganda ng store nila. Itong Musinsa. Yan, Musinsa. Tama bang pagkakasabi ko? Musinsa. Musinsa or Musinsa? Mamili na lang kayo. Medyo mahal lang yung jacket nila dito. Okay na ako dito sa lang, Spaw. Hanggang Spaw lang tayo. Less than 2,000 lang tayo. Medyo mahal yung jacket nila pero for sure higher quality. Guys, dyan ako pumasok sa Musinsa. Ano pala, grand reopening. So feeling ko sila renovate kaya maganda yung store nila. Katabi lang to ng Apple Store. Ito yung Apple Store. Para may Musinsa dun sa kabila. Pero ito yung mas malaki. Sa main road. Ito main road. Meron din palang WeWork dito. Parang co-working space. Saan ba yan? Yan. WeWork. Pwede kayo mag-work dyan kung freelancer kayo. So basically, ganyan yung... Ay, ito. Ang laking Adidas din pala. Oh. Meron pa ditong lugar. Katabi lang ng Hongdae. It's called Sinchon. From this side, malapit lang sa Hongik University, exit number 9. Merong bus stop dyan. So kung gusto nyo rin mag-Sinchon, parang Hongdae siya na less crowded, no? Diba dito kasi sa Hongdae, if you can see, like, ang daming tao. But Sinchon, lesser crowded. Ay! Hello, nice to meet you. Ay! Dito ka ulit. Habili ko naman sa'yo kasama ko ngayon. Ay! Nice to meet you. Ay! Ay, ito ba? Bagong kulay ah. Hi guys! Picture naman! Tara, go. Ayan, may mga namit pa tayong mga viewers from the Philippines, no? Enjoy Korea, kakarating lang daw nila. Buti nga hindi sobrang lamig ngayon. Actually, parang ngayon yung pinaka hindi malamig, -2. O, -2 lang. Di ba in the past days, puro mga -9, ganun malamig, -10.
So as what I'm saying, may katabi na lugar pa ang Hongdae. It's called Sinchon. Parang Hongdae siya na mas lesser people. Pwede rin kayong tumambay doon. Pwede kayong mag-bus. Meron dito mga buses dyan. Bus 271 or bus 273. Pwede rin kayong mag-train. Yung line number 2, yung green line, no? Hongik University, isang stop lang Sinchon. Or pwede kayong maglakad. So kagabi doon kami nagkita-kita ng mga content creator friends ko. Doon kami kumain ng dinner. Sige, i-insert na lang natin yung clip kagabi. Kasi kakagaling ko lang sa sakit kagabi. So hindi ako masyadong nakapag-vlog talaga. Insert lang natin yung mga kaganapan namin kagabi. Roll VTR. Wow, roll VTR. Hala! Manyo! Bakit ka naka-white? Pinrank niyo ako. Pinag-usapan niyo ako. Hindi ka namin prank. Hala, tinatagga pa nga May namin. sasabihin ako, hindi niyo ako nasabihin. We, wala ako sa GC, guys. Nasa bus yan kanina. Pinag-usapan kanina sa bus. Hindi ka Wala nga siya nakikinig. sa bus. Huli kayo. Wala siya sa bus. Lagi siyang naka-block. Lagi ako naka-block kasi ito lang man ang suot ko. Guys, tingnan niyo sila. Pinrank nila ako. Naka-block sila lahat. Ito yung tsura ni Hazel. Pero ang ganda naman ng pagka-black. Pero ang ganda mo Pero ang din. ganda naman. Sinadya to. Pero maganda naman, lumulutang ka. You look like the melted snow. Magkikitaon ba tayo? So guys, ngayon nandito tayo sa Sinchon area. Katabi lang to ng Hongdae, no? Parang one station away from Hongdae ang Sinchon. So i-meet natin yung mga friends natin. Kasi hindi ako nakasama kanina sa kanila sa ski. Dapat mag-i-ski kami, like sa ski, yung ski na yung ginawa natin last time na ski. Pero medyo masama talaga yung pakiramdam ko kaninang umaga. Like 2 days akong nilalagnat. So in the past 2 days, like nagpapahinga lang talaga ako. And hindi ako lumalabas. But now, medyo okay na yung pakiramdam ko. So, sama ako mag-dinner. Dito kami magdi-dinner sa lugar na. Let's go. And guys, dinner na tayo. Kasama natin si Jax. So, dumating na siya finally. Si Aiba. Finally, laging nahuhuli. Yes, si JM. Si Senson. Sila Hazel nandun. Ayan. Annyeonghaseyo. Sa nasa local. Si Hazel, di ba siya yung famous? Nasa local lang kami. Tingnan niya lang menu guys. Wala kasing English na So, tinatranslate na lang namin yung kanilang spicy beef. Ito yung kanyang presyo. Per person dapat mag-order guys ha. So, around 17,500 won or 11,000 won per person. Yun guys, ito na yung food natin, no? Parang beef caldereta. Beef siya. So, same lang kasing order namin 4. So, nasa isang lagayan lang sila. Pero kung iba-iba yung order nyo, kagaya ng the Sensons yan, dalawa yung kanila. Parang inangkin. Sungit ang mga tao. Kaya nga eh. Parang inangkin yung pwesto. Friday night. Yun guys. Si Jax as a, mother figure. Sour chef. Sour chef. Liso chef. Mother figure. Father figure. Thank you so much, Chef Jax. Humihiwalay mo. Sino ba talaga ilalagay yung camera mo? Oh, sorry. Sorry. Sorry na. Ano, pag ginanyan mo. Try natin guys yung kanilang beef. Sige na, Jax, kain ka na. Thank you so much po. Cheers. 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 Lambot nga. Wala na kayo. Ganyan, niloloko ko kayo eh. Lambot. Pero manghang. Tamang nga. Sumagulay. Pero sarap. I love it. Diyan, gusto gulay. Gusto niyo ba talaga yun ang chicken? JM. Ano titingnan mo dyan? Ang sarap. Ano titingin mo JM? May binigay si Jax ng multivitamins. So, titik natin.
May video pa na ako sa'yo. Hey guys, we're back to the current day and then we're back here sa apartment ko rin. And, ayan, i-unbox na natin ating bagong Apple Watch. So, ayan, ito yung kanyang watch itself. Ito yung strap. So, let's go. Paano ba ito? Di ba ganun yung mga nag-unbox? I'm so obsessed. You should literally try this product. Oh my god, my dream! I'm so obsessed. Kidding. At hindi talaga ako marunong mag-unboxing. Parang walang thrill. Ano? Ganun lang pala siya. So, ganyan sa kahaba, no? Pero andito lang yung part ng watch. Ano to? What's this all about? The charger. So, ito yung kanyang charger. Mismong watch itself. Ang pinili ko is space gray. Again, meron silang 4 na colors. Merong black, silver, and rose gold. Or rose, ano yun? Basta rose. Paano to? Papel lang ba to? Papel lang siya. I'm so obsessed. Ano ba yung mga sinasabi pag nag-unbox? Paano yung open? Long press? Nangyari? Sige, well, naghabang tayo. I-unbox natin yung iba pang parts. Kasi naglo-loading pa siya, di ba? Parang we're getting signal from Apple. So, meron din siyang Type-C na charger. Usually, yung mga latest items ni Apple, no, naka-Type-C na talaga siya. Which is good para hindi na mahirap. Yung ganito na yung kanyang charger, yung yung malaki. Yung sa mga iPhone 16, 17, gano'n na rin siya yun. Saan ito sinasaksak? Hindi ko alam. Ayun na siya. Bring iPhone near Apple Watch. I-connect ko muna siya sa iPhone ko. Wait lang, hindi ko alam. Kailangan ko pala siya i-connect sa iPhone. So yun guys, kinonnect ko na yung strap niya. So ang binili ko is space gray. Gray yung ganito, pero ang strap is nirecommend nung tindera is black daw, mas bagay daw. Pero kung gusto nyo, kung gray to, pwede namang gray din dito, pwedeng white din, depende sa inyo. Pwedeng ibahin yung kulay nyo. Kung gray to, pwedeng white, pwedeng rose gold, or di pala rose, green yata yung isa. Green or ganun. Pero parang mas maganda nga yung black kasi madali siyang bagayan, no? So for example, like meron ka lang mga pwedeng pang sporty, like for workout, pag tatakbo-takbo ako, I can record my run here. Pero kung like mga formal events, okay kasi pag black, no? Parang mas classic lang. So ayun na lang. Naniwala na lang ako sa tindera. Kailangan ko palang i-software update yung phone ko. Hindi ko pa siya na-match kasi kailangan ko i-sync yung ito sa iPhone ko. Pero nagso-software update pa yung iPhone ko. So, kailangan mo pala ng iPhone bago ka bumili ng Apple Watch, no? Hindi ko naisip yung part na yun. Akala ko parang pwede ka lang bumili ng Apple Watch. Pero kailangan mo ba ng iPhone? No, kasi isi-sync mo siya sa phone mo eh. I'm not sure kung pwede i-sync yung other type of phones or pang iPhone lang talaga yung Apple Watch. But, ganyan siya. Ganyan yung magiging atake niya. Once everything is set up. Ay, wait lang. Paano ba siya ginagawa? Tama ba yung ginagawa ko? Ayan. So, parang magiging ganyan ng itsura niya. Although, kailangan ko pang i-set up, guys. Update ko na lang kayo sa mga susunod na araw. Kasi hindi ko pa ma-connect. Hindi ko pa start pairing. Ilalagay mo start pairing. Kasi nag-update pa kasi yung cellphone ko. Start pairing. So, dito para makakontrol mo na if may mga text messages ka sometimes. Ganun, kung busy ka pa, tapos nag-run ka, may nag-text, ganyan. Tapos, mag-run ka, tapos makakontrol mo na dito yung mga music sa phone mo. Or kapag mag-picture ka, sobrang helpful sa solo traveler like me, di ba? Parang isa-set up ko yung camera ko. Tapos, pag gagano ko, makikita ko yung sarili ko dito, yung posing ko. Tapos parang, okay, pipindutin ko na lang dito. 1, 2, 3, pak. Di ba? Helpful. Tapos, yun nga, matatrack niya daw yung yung sleeping mo, kung maganda yung sleeping patterns, yung heart rates, yung hypertension, if merong potential for hypertension, kung nakikita nila na tumataas siguro yung heart rate mo or ibang mga metrics sa body mo. But yun, I'm happy with my purchase. Like, nabudol din ako sa last day ng January. Sabi ko, di ba, pag-isipan ko this month kung bibilhin ko siya. Pero,
after weighing all the pros and cons, and parang feeling ko, sige, parang need ko naman siya. Nakikita ko rin naman siya na ginagamit ng ibang tao. And happy naman sila sa purchase nila, sa watch nila. So sabi ko, okay, maybe this is also the beginning of my healthy living era. So dahil may ganito na tayo, dapat magra-run na tayo para matatrack, para makikita mo lagi yung score, yung mga statistics ng iyong running, workout. So ayun lang naman guys, this is our new Apple Watch. Ayun lamang guys, maraming salamat ulit sa pagsama sa akin today sa pamamasyal dito sa South Korea. And I'll see you again on the next one. Bye-bye!